Nagsimula ang pelikula sa isang maliit at masayang pamilya. Si Michael ay ikinasal sa isang magandang babae at mayroon silang isang matalinong anak. Siya ay nagtatrabaho bilang isang matagumpay na salesman ng insurance sa nakalipas na 10 taon. Bago ang kanyang karera sa insurance, si Michael ay naging isang pulis sa loob ng 7 taon. Ang dahilan ng kanyang pag-alis bilang pulisya ay nananatiling isang misteryo. Sa partikular na araw na ito tulad ng iba, inihatid si Michael ng kanyang asawa sa istasyon ng tren para sa kanyang araw-araw na pag-commute papunta sa trabaho. Sa loob ng kanyang 10 taon ng pag-commute naging pamilyar siya sa karamihan ng mga pasahero. At ang ilan pa nga ay naging matalik niyang kaibigan. Gayunpaman pagdating niya sa trabaho ay biglang umikot ang kanyang araw. Pinatawag siya ng kanyang amo sa opisina. Nagulat si Michael nang malaman niyang tatanggalin na siya sa kanyang trabaho. Ang kanyang employment contract ay na-terminate ng walang malinaw na dahilan. Nalungkot siya sa nangyari, lalo na't 5 taon na lang mula sa kanyang retirement at sa pagiging 60 years old. Siya ay naghanap ng bagong trabaho. Tulad ng isang nakakatakot na gawain, si Michael at ang kanyang asawa ay hindi nagtabi ng anumang pang-emergency na pondo o ipon. Kailangan din nila ng pera para sa pag-aaral ng kanilang anak. Dahil sa pagkabalisa pumunta si Michael sa bar para uminom. Sa bar nakita niya ang dati niyang partner na nagngangalang Alex Murphy, noong mga taon niya bilang pulis. Sa bar na iyon ay nakita din niya ang isa pang kaibigang pulis na tumaas ang ranggong bilang captain. Kalaunan ay umuwi si Michael gaya ng dati, habang papasakay aksidente niyang nabangga ang isang tao at sa kanyang gulat ay napagtanto niya na ang taong ito ay nagnakaw ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang suit. Sa kasamaang palad sa oras na napagtanto niya ito, ang tren ay nagsimula ng umalis at hindi niya nagawang habulin ang magnanakaw. Si Michael ay umupo sa liko ng bahagi ng tren at abala siya sa isang libro. Biglang umupo sa harapan niya ang isang babae na nagngangalang Jonah at nakipag-usap sa kanya. Sa kalaunan ay binigyan niya siya ng hamon at pangako ng $100,000 na premyo kung mahahanap niya ang isang tao, na kanyang pinangalan ng Prime, bago ang tren ay makarating sa estasyon. Si Michael ay kailangang maingat na magtanim ng isang tracking device sa loob ng isang bag na dala ng taong iyon. Si Jonah ay nagtago na ng $25,000 sa banyo sa likod ng tren bilang paunang bayad. May isang mahigpit na kondisyon na kalakip sa hamon na ito. Hindi maaaring ibunyag ni Michael ang anumang mga detalye tungkol dito sa sinuman. Bumaba si Jonah sa unang istasyon, kaya medyo naguguluhan si Michael sa kakaibang gawaing ito. Nang makita niya ang $25,000 sa banyo, na nagbigay daan para malutas ang mga problema sa pananalapi ni Michael. Nagpa siya si Michael na kunin ang pera. Wala siyang balak na hanapin si Prime, ang taong pinapahanap sa kanya. Plano niyang bumaba sa susunod na estasyon. Gayunpaman nang huminto ang tren at naghahanda si Michael na lumabas ay isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at inabot sa kanya ang isang sobre na nagbabala sa kanya. Na kailangan niyang sundin ang nasimulan niya. Sa loob ng sobre ay ang wedding ring ng kanyang asawa. Biglang naisip niya na nasa panganib ang kanyang pamilya. Si Michael ay humiram ng telepono sa isang kakilala niyang pasahero. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang asawa. Ngunit ang tawag ay hindi kumonekta. Pagkatapos ay sinubukan niyang kontakin ang kanyang partner, ngunit hindi rin niya ito makontak. Nag-iwan si Michael ng isang voicemail na nagpapaliwanag ng kanyang problema. Pagkatapos nito ay nilapitan niya si Walt sa isang kapwa commuter na kanyang kakilala at gumamit ng note sa dyaryo na binabasa ni Walt para iparating ang sitwasyon niya. Humingi din si Michael ng tulong kay Walt sa pag-uulat nito sa pulis kapag makarating sila sa susunod na estasyon. Natanggap ni Walt ang mensahe at bumaba sa susunod na istasyon. Nang biglang tinawagan ni Jonah si Michael at inakusahan siya ng paglabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pagsisiwalat niya sa ibang tao. Sinabi niyang haantong ito sa kamatayan ni Walt. Habang si Michael ay sumilip sa bintana isang kalunos-lunos na pangyayari ang naganap sa harap. Si Walt na tatawid na sana sa kalsada ay pilit na tinulak at nabandol ng bus. Ngayon ay natagpuan ni Michael ang kanyang sarili na hindi humingi ng tulong sa sinuman. Sa kalaunan ay nag-aatubili siyang magsimula at sundin ang mga tagubilin ni Jonah. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap na hanapin ang isang taong nagngangalang Prime sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat sa bawat tiket ng tren. Kung ang butas sa isang tiket ay nasa numerong 7, ito ay nagpapahiwatig na ang pasahero ay patungo sa Cold Spring Station. Matapos suriin ang bawat tiket ng tren, pinaliit ni Michael ang kanyang paghahanap sa ilang individual na papunta sa Cold Spring Station. Kalaunan ay naghinala si Michael sa isang lalaki na palaging may dalang bag. Nang tanungin niya kung ang lalaki kung siya si Prime, ngunit sinimulan ng lalaki na tanungin si Michael na hinihiling na malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at binabalaan siya na huwag makialam sa bagay na ito. Mula sa paraan ng pakikipaglaban sa lalaki, si Michael ay naniniwala na ang taong ito ay si Prime. Habang nag-aaway sila ay maingat niyang itinanam ang tracking device na ibinigay ni Jonah sa loob ng likod ng lalaki. Naramdaman ni Michael na ang kanyang gawain ay natapos na.
Makalipas ang ilang sandali ay nakatanggap si Michael ng tawag mula sa kanyang kasama na alam ang kalagayan ni Michael. Ipinaliwanag nito na si Prime ay isang saksi sa pagkamatay ng isang empleyado ng gobyerno na pinaghihinalaang may kasalanan. Gayunpaman alam ni Prime na ang empleyado ng gobyerno ay hindi nagkasala sa kung ano ang akusa sa kanya, sa halip ay pinatay siya ng elite ng lungsod. Ngayon ay nakatakdang araw ni Prime para tumstigo at makikipagkita siya sa isang agent ng FBI sa Cold Spring Station. Gayunpaman naging maliwanag na ang mga maimpluwensyang figure ng lungsod ay may kamalayan sa planong ito. At hinikayat si Michael na hanapin si Prime upang tapusin ito. Nang mapagtanto na naunawaan ni Michael na hindi niya sinasadyang minarkahan ang isang tao para mamatay gamit ang tracking device, kinausap niya ang kanyang kaibigan para sa tulong sa pagprotekta sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal matapos makatanggap si Michael ng isa pang tawag mula kay Jonah, na nagpaalam sa kanya na inilagay niya ang tracking device sa bag ng maling tao na nagresulta sa pagkamatay ng lalaki. May 2 pang istasyon bago ang Cold Spring. Nalaman ni Michael na kailangan niyang hanapin si Prime dahil nasa panganib ang kanyang pamilya. Sinimulan niya muli ang kanyang paghahanap kay Prime at natuklasan ang isang walang buhay na katawan sa tren. Napag-isip-isip ni Michael na isa sa mga pasahero sa tren ang kasabwat ni Jonah. Nang huminto ang tren sa isang istasyon na kinailangan ni Michael na magtago mula sa mga pulis. Dahil ang isang kapwa pasahero ay nagulat ng kanyang kahina-hinalang mga kilos. Dahil sa kanyang kakaibang kilos sa buong araw, walang pagpipilian si Michael, ngunit upang itago ang kanyang sarili kasama sa katawan ng namatay na agent. Nabigo ang pulisya na naghahanap sa kanya. Habang ang tren ay nagpatuloy sa paglalakbay, si Michael ay nahaharap sa isang bagong hamon. Dahil ang pinto sa sahig ay nakalock mula sa labas. Kailangan niyang muling pumasok sa tren mula sa labas. Ngunit mahihirapan siya dahil naipit ang kanyang bag na naging sanhi ng paglipad ng kanyang pera sa hangin. Matapos matagumpay na sumakay muli sa tren, nagkusa si Michael na huwag paganahin ang isang bagon. Ito ang kanyang ginawa upang madali niyang mahanap si Prime. Ang pakiramdam ni Michael sa tungkulin bilang isang dating pulis ay muling nabuhayan na nagpilit sa kanya na protektahan ang isang inosenteng tao. Habang ang Cold Spring Station ay papalapit na, wala siyang pagpipilian kundi dito pa rin ang hiling ni Jonah. Nakasalubong ni Michael ang isang pasahero na nagsasabing siya si Prime at pinaghihinalaan din niya ito. Gayunpaman ang kanyang hinala ay napatunayang mali. Ang pasaherong ito ay ang kasabwat ni Jonah ang responsable sa pagkamatay ng agent ng FBI. Nang ang tren ay papalapit sa Cold Spring Station, pinipilit ng lalaki si Michael na ibunyag kung sino talaga si Prime. Si Michael ay determinasyon na protektahan siya ay nilabanan ang lalaki na humantong sa isang marahas na laban na nauwi sa pagkahulog ng lalaki sa tren. Kasunod nito tinawag ni Jonah si Michael, sa pagkakataong ito na hinihiling niya na tapusin si Prime bago pa man sila makarating sa istasyon. Kalaunan ay nakilala ni Michael si Prime na sa katunayan ay isang babaeng. Tinawagan ni Jonah muli si Michael na iginiit na dapat isagawa ni Michael ang pagtapos sa kanya. Gayunpaman ay mahigpit na tinanggihan ni Michael si Jonah bilang tugon. Idineklara ni Jonah na lahat ay mapapahamak. Ang tawag ay biglang natapos at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa makina ng tren at sa kompartimento ng driver. Nagdulot ito ng malawak na pinsala. Ang tren ay tumakbo ng mabilis at hindi mapigilan ang preno nito dahil ito ay nasira. Ito ang masasamang plano ni Jonah. Kung mabuhay si Prime ay sisiguraduhin niyang ang tren ay hindi makakarating sa Cold Spring. Mabilis na humingi ng tulong si Michael sa mga tauhan ng tren upang ilipat ang lahat ng pasahero sa likuran. Pagkatapos ay tinanggal niya ang pagkakadugtong sa likurang tren mula sa natitirang bahagi ng tren, upang maiwasan ang isang malaking banggaan. Habang ang harap na bahagi ay nadiskeril sa riles, tinipon ni Michael ang lahat ng mga pasahero at hinimok sila na huwag nang bumaba pa dahil sa mapanganib ito. Hiniling niya na harangan ng lahat ang mga bintana gamit ang mga pahayagan upang protektahan ang loob mula sa labas. Kinausap ni Michael si Prime sa kasalukuyang nangyayari. Sinabi ni Prime na nasaksihan niya ang pagpatay sa isang empleyado ng gobyerno. Ngunit nakakagulat na isiniwalat niya na ang salarin ay isang pulis. Ayon kay Prime, bago namatay ang empleyado ng gobyerno binanggit ng pulis ang salitang marangal. Nilinaw ni Michael na ang ilang individual ay determinado na pigilan si Prime na tumstigo na nagnanais na tapusin siya bago siya makarating sa Cold Spring Station. Napagpasyahan ni Michael na protektahan siya. Lahat ng mga pasahero sa tren ay ipinaalam sa kanila ang sitwasyon. Dumating ang mga pulisya na pinalakas ng mga maling ulat na si Michael ay nang hostage ng mga pasahero sa tren. Kaya't ang kanilang pangunahing layunin ay hulihin siya. Si Captain at si Murphy na parehong matalik na kaibigan ni Michael ay naruroon at si Murphy ay itinalaga upang makipag-usap kay Michael. Ang una niyang alalahanin ay ang kapakanan ng pamilya ni Michael na nakipag-ugnayan siya sa FBI para matiyak na ang kanilang kaligtasan. Nataranta si Murphy dahil noong araw na iyon ay nakipag-ugnayan sa kanya si Michael tungkol sa isang hamon.
Habang tinangka ni Murphy na mga tuwiran kay Michael at hinikayat ang pagpapalaya sa mga pasahero. Binanggit niya ang salitang marangal sa isa sa kanyang mga pangungusap. Ibinaling ni Michael ang kanyang tingin kay Prime na natakot na nagtatago sa likod ng upuan. Dahil dito iniisip ni Michael na si Murphy ay may kinalaman sa pagpatay sa isang government employee. Hindi niya tinanggihan ang kanyang pagkakasangkot lalo na nang tawagan siya ni Jonah at inutusan siyang tapusin si Prime. Sa kabila ng lakas ni Murphy hindi natitinag si Michael sa kanyang determinasyon na protektahan si Prime. Samantala sa labas ng tren ay isang sniper na may X-ray vision ang nagulat kay Captain na si Murphy ay mabilis na sinalakay. Si Captain ay hinutusan ang sniper na tumbahin si Michael. Gayunpaman si Michael ay bumagsak sa sahig at hinawakan ang X-ray marker mula sa damit ni Murphy. Ang sniper na may X-ray vision ay nagkamali na kinilala si Murphy bilang si Michael. Dahil sa asol na X-ray marker na nasa kamay ni Michael, ang sniper ay nagpaputok ng isang nakamamatay na putok na tumama kay Murphy. Nang sumugod ang mga pulis at mga agent ng FBI na handang hulihin si Michael. Ang mga pasahero ay nagrally upang depensahan siya dahil para sa kanila siya ay bayani. Ang FBI agent na naghihintay kay Prime ay kinumpirma na ligtas ang pamilya ni Michael. At nahuli ang tatlong kaina-hinalang tao malapit sa bahay ni Michael. Ang mga testimonya ni Prime at ang ulat ng FBI. Si Michael ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag na nagsimulang maunawaan ng pulisya ang kanyang mga aksyon. Mabilis na kumalat ang salita na si Michael ay sa katunayan ay isang bayani na nagligtas ng isang pangunahing saksi sa isang pagsasabuatan sa pagpatay. Si Michael ay sinalubong ng kanyang anak at asawa. Dumating din si Captain na pinupuri ang ginawa ni Michael. Nang maglaon sa isang tren, nakita si Jonah na nagpapahinga at nilapitan siya ni Michael. Nang hindi nag-aksaya ng oras sa pagbunyag sa kanya bilang mastermind sa likod ng sabuatan na kinasasangkutan ng pagkamatay ng empleyado ng gobyerno at ang aksidente sa tren ng gabing iyon. Ipinakita niya ang kanyang police badge. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.